King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 481. Origin Core Realm. Sa harap ng kastilyo, ang itim na ambon ay naghiwa-hiwalay at mabilis na nakabawi. Patayin. Ang mga elite ng Dragon Killing Alliance ay sumugod patungo sa puwang. Sina Elder Bai, Kang Yuyo, Old Su, at 12 ng mga eksperto sa True Spirit Realm ay pumasok sa labanan. Sa ambon, iwinagayway ni Subdivision Leader Bati ang kanyang higanteng battle axe at pinaghiwa-hiwalay ang lupa ng walang kapantay na kapangyarihan. Sa tabi ng Subdivision Leader Bati ay si Palace Lord Yulong at isang elder na may kulay abong damit, na parehong nasa late stage na True Lord rank, at itinulak nila pabalik sina Old Su at Kang Yuyo. 10,000 swords returning to one. Sumigaw si Elder Bai habang winawagayway ang kanyang manggas, lumilikha ng nakakasilaw na mga sinag ng liwanag na nagsama-sama at nagpaulan kay Subdivision Leader Bati. Ding! 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 Ang Subdivision Leader Bati ay iwinagayway ang kanyang palakol, na hamarang sa mga pag-atake ni Elder Bai at nagpadala ng mga kislap na lumilipad kung saan-saan. Sa mga tuntunin ng mga numero at pinakamataas na antas ng lakas, ang Dragon Killing Alliance ay may kalamangan. Gayunpaman, ang panig ng kastilyo ay hindi natatakot sa kamatayan, at ang 3 tao na hamarang sa daan ay nasa huling yugto ng True Lord rank. Ang pinakamahalaga, ang kastilyo ay may ganoong hanay, at ang itim na ambon ay parang moat ng kamatayan. Ang mga nasa ilalim ng True Spirit Realm ay hindi maaaring hadlangan ang kapangyarihan. Ang pinakamaliit na pagpindot ay magreresulta sa pagkabulok ng kanilang laman at sa huli ay magiging isang tumpok ng mga puting buto, na magiging mapagkukunan para sa Devouring Spirit 10,000 Withering Array. Maging ang mga nasa True Spirit Realm ay maaapektuhan at mawawalan ng kaunting lakas sa labanan. Ang normal True Human ranks ay mawawalan ng 50% ng kanilang lakas sa ambon na ito, samantalang ang mga nasa True Mystic rank ay mawawalan ng 20 hanggang 30%. Ang mga nasa True Lord rank ay hindi gaanong naapektuhan, natalo lamang ng halos 10% ng kanilang lakas sa labanan. Sa kabilang panig, ang kastilyo ay may 12 ng mga figures sa True Spirit Realm. Hindi ka panipaniwala, ang mga taong ito ay hindi naapektuhan ng itim na ambon. Karapat-dapat talaga siyang maging division leader. Kinokontrol ang array para ang kalaban lang ang maapektuhan. Si Lintong ay nakatayo sa malayo at humangal nang hindi pumasok sa labanan. Ang kanyang bloodline ng mata ay halos hindi makatingin sa Skeletal Division Leader sa kailaliman ng kastilyo. Whoosh! Ang itim na bandila sa harap ng Skeletal Division Leader ay patuloy na kumakaway at kinokontrol ang itim na ambon sa paligid ng kastilyo. Si Lintong ay napakaingat, sinisigurado na hindi direktang tumingin sa Skeletal Division Leader kung sakaling siya ay madetect. Kapag ang isa ay umabot sa antas ng isang division leader, ang kanilang mga pamamaraan ay hindi maisip. Ang pagpatay sa isang True Mystic rank ay maaaring gawin sa isang pag-iisip lamang. Ding! Ding! Shoo! Pang! Bam! Boom! Ang dalawang panig ay nagsimula ng isang mainit na labanan malapit sa puwang. Ang laban ni Elder Bai at Subdivision Leader Bati ay yumanig sa langit at lupa. Ang nakapalibot na daang yarda ay isang lugar ng kamatayan. Walang sino man sa ilalim ng True Lord rank ang makakaligtas doon. Ding ding ding. Ang Subdivision Leader Bati ay dahan-daang pinilit na ipagtanggol, winawagayway ang kanyang battle axe upang bumuo ng isang axe wall. Napakalakas ng babaeng ito ng 10,000 Sword Clan. Kahit si Subdivision Leader Bati ay sinusupil niya. Nagulat si Palace Lord Yulong at ang ibang huling yugto na True Lord rank. Hindi patas ang labanan ng dalawa. Una, si Elder Bai ay naapektuhan ng Devouring Spirit 10,000 Withering Array at nawala ang 50% ng kanyang buong lakas. Pangalawa, si Bati ay isang power-type cultivator na kasalukuyang nagtatanggol. Kinailangan ni Elder Bai na makipag-away ng direkta kay Subdivision Leader Bati, na siyang pinaka-hindi epektibong paraan. Gayunpaman, kahit noon, pinipigilan niya si Bati. Kung ikukumpara sa kanya, umasa si Zhao Feng sa bilis, liksi, at kapangyarihan ng kanyang bloodline. Kung si Zhao Feng ay makikipag-away sa Subdivision Leader Bati, tiyak na matatalo siya.
Ngunit nagawa ni Elder Bai ang hindi niya magagawa sa sitwasyong ito. Hindi masama, hindi masama. Ang iyong 10,000 sword technique ay dapat sanay na sa ika-14 na antas at may pag-asa na maabyutin ang Nanjanfeng na iyon mula noon. Ang mahiwagang garalgal na boses ay umalangaw mula sa kastilyo. Sino ka? Ang puso ni Elder Bai ay nanginginig ng mahina nang marinig niya ang mga salitang Nanjanfeng. Hihihi, noon, si Nanjanfeng ay wala pang 100 taong gulang ngunit malapit na siyang makapasok sa Origin Core Realm para maging pangalawang Sword Saint. Nagbayad ako ng malaking halaga para patayin siya. Lumitaw ang figure ng Skeletal Division Leader sa itaas ng kastilyo sa isang posisyon kung saan makikita siya ng lahat. Si Nanjanfeng ang aking lolo. Kaya ikaw ang salarin mula sa Scarlet Moon Demonic Religion na pumatay sa kanya. Nanlamig ang mukha ni Elder Bai habang pinuputol niya ang mga sword beam na puno ng layuning pagpatay patungo sa Skeletal Division Leader sa hangin. Ang Skeletal Division Leader ay tumawa at iwinagayway ang kanyang bandila, na lumikha ng isang dragon ng ambon na nasusunog sa isang eskarlata lilang apoy. Boom! Ang mga sword beam na pinutol ni Elder Bai ay nawasak ng Skeletal Division Leader sa isang iglap. Dominating Heaven Limitless Slash. Sinamantala ng Subdivision Leader Bati ang pagkakataong ito para ipadala si Elder Bai na lumipad pabalik ng 12-dosenang yarda. Shoo! Napunit ang damit ni Elder Bai at may naiwan na sugat sa kanyang balat na puti niebe. Master! Bulalas ni Kang Yuyo. Hihihi. Bakit hindi ka nagpapansinan sa aking devouring spirit 10,000 withering array? Mapaglarong tanong ng Skeletal Division Leader. Patuloy niyang iwinagayway ang bandila at kinokontrol ang ambon. Ang kakaiba ay ang Skeletal Division Leader ay nanatili sa hangin sa itaas ng kastilyo at hindi hinabol si Elder Bai o sinuman. Hindi maganda ang sitwasyon para sa Dragon Killing Alliance, at ang Scarlet Moon Demonic Religion ay mayroon pa ring Division Leader na nanonood. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip niya? Pinanood ni Lintong ang labanan ng walang mga palatandaan ng pakikialam. Bagamat siya ay lingkod ni Zhao Fang, walang makakapag-utos sa kanya. Sa harap ng kastilyo, bahagyang nasugatan si Elder Bai dahil sa paglihis ng kanyang atensyon, ngunit sinugod pa rin niya ang Subdivision Leader Bati. Gayunpaman, malinaw na nabawasan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban at hindi na siya casual gaya ng dati. Ang puwang sa ambon ay lumiliit at lumiliit. Halos hindi nakayanan ng Old Su ang isa pang may kulay abo na huling yugto na True Lord rank, ngunit napaatras pa rin siya. Woo! Mabilis na naayos ang butas sa ambon at nagsimula pa itong kumalat palabas. Lahat, humanda sa pag-atres. Ang ekspresyon ng Old Su ay nagbago ng husto. Kahit na may ganoong magandang pagkakataon, ang Dragon Killing Alliance ay hindi makalusot sa hanay. Nangangahulugan ito na ang kanilang pagkakataon na magtagumpay ay magiging mas mababa pagkatapos maayos ang array. Higit pa rito, ang Skeletal Division Leader sa hangin ay parang isang invisible na bundok na naging dahilan para hindi makahinga ang lahat. Ang ideya ng aktwal na pakikipaglaban sa Skeletal Division Leader ay hindi maiisip. Hihihi, huli na. Ang Skeletal Division Leader ay iwinagayway ang itim na watawat at ipinatawag ang nagninangas na itim na ambon mula sa langit patungo sa puwang. Boom! Ang nagninangas na itim na ambon ay nagsimulang bumuo ng hugis at sulok na escarlata purple na pader ng apoy na nagkulong sa lahat sa loob, na humaharang sa kanilang dinadaanan. Hindi maganda. Ang itaas na echelon ng Dragon Killing Alliance ay lumingon at nakitang nakaharang ang pader ng apoy sa kanilang paglabas. Higit pa rito, ang apoy ay kinokontrol ng itim na bandila, na nagbibigay ito ng higit sa 10 beses na lakas ng normal na itim na ambon. Walang landas ng pag-urong. Ang itaas na echelon ng Dragon Killing Alliance ay may kulay abong mga ekspresyon. Ang normal True Spirit Realms ay magiging puddle ng dugo at tubig kapag nahawakan nila itong itim na ambon na kontrolado ng itim na bandila, at ang pader ng apoy sa likod nila ay mas nakakatakot dahil naglalaman ito ng core flame ng Skeletal Division Leader. Wala ka sa half-step Origin Core Realm. Namutla ang mukha ni Elder Bai at nahulog siya sa kawalan ng pag-asa. Kaya ganyan yan. Ang tunay na layunin ng Skeletal Division Leader ay tapusin ang buong upper echelon ng Dragon Killing Alliance ng sabay-sabay. Nagpakita si Lintong ng hitsura ng pangunawa.
para naman sa cultivation ng Skeletal Division Leader. Bilang bahagi ng upper echelon ng Scarlet Moon Demonic Religion, hindi nakakagulat na magkaroon siya ng cultivation ng Origin Core Realm. Hihihi, noon, nasa middle high ako sa 12 dibisyon. Kahit na ilang taon pa lang akong nagising at hindi pa nakaka-recover, hindi pa rin may kukumpara sa akin ang mga nasa half-step na Origin Core Realm. Ang Skeletal Division Leader ay may mapagmataas na ekspresyon. Sa wakas ay nakulong niya ang buong upper echelon ng Dragon Killing Alliance. Sa puntong ito, ang buong Dragon Killing Alliance, kabilang si Elder Bai, ay nasa buhay o kamatayan na sitwasyon. Ang pag-charge pasulong ay walang pagkakataong manalo. Ang pag-urong ay lalapit lamang sa kamatayan. Higit pa rito, hindi pa umaatake ang Skeletal Division Leader. Siya ay nagpaplano sa buong panahon. May isa pa. Ang mga pulang apoy sa mga mata ng Skeletal Division Leader ay tila lumundag habang nakatitig siya sa Palace Lord Yulong. Division Leader, anong utos mo? Tumindig ang balahibo ni Palace Lord Yulong matapos tingnan ng matagal. May kakaiba ba sa mukha niya? Pinanood ni Lintong ang eksena ng walang simpatiya. Dapat ko bang sabihin kay Zhao Fang? Nag-alinlangan si Lintong. Naalala niya ang sinabi ni Zhao Fang sa kanya noon. Hindi mo kailangang lumahok sa labanan, ngunit kung nasa panganib ang Dragon Killing Alliance, hawakan ang Dark Heart Seed sa iyong isipan. Mararamdaman ko ito at tutulong ako. Ang Dark Heart Seed ay isang espesyal na marka na iniwan ni Zhao Fang sa kaluluwa ni Lintong. Ang markang ito ay iba kaysa sa God's Eye Mark dahil ito ay pangunahing nakatuon sa pagkontrol sa iba. Habang si Lintong ay nag-aalangan. Meow meow. Isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa ang lumitaw nang wala saan. Umakyat ito sa balikat ni Lintong at marahang tinapik ang kanyang leeg. Nanlamig ang katawan ni Lintong at ngumiti siya ng mapait. Minamaliit niya si Zhao Fang. Paanong si Zhao Fang ay walang backup na plano pagkatapos bigyan si Lintong ng isang mahalagang gawain. Nang walang anumang pag-aalinlangan, itinulak niya ang kanyang mental energy patungo sa Dark Heart Seed. Ang Skeletal Division Leader ay tila biglang may naramdaman at lumingon sa direksyon ni Lintong habang ang apoy ay tumalon sa kanyang mga saksakan. Shua! Isang malaking mental energy aura ang biglang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng kastilyo. Maging ang mga nasa True Lord rank ay nakaramdam ng hindi makahinga. Sinong nandyan? Tumalon ang puso ng Skeletal Division Leader. Isang malaking mata ang lumitaw sa langit at tila kasama ng langit at lupa habang malamig itong tumingin sa kanya. Iyan ay. Ang mga puso ng mga eksperto sa Dragon Killing Alliance ay nanginginig at nakaramdam sila ng pagnanasang yumoko. Nandito na naman. Ang Palasyo Lord Yulong ay sininok, halatang may masamang alaala pa rin. Hihihi. Matagal na kitang hinintay. Ang marka sa Yulong ay ginagawa mo, tama ba? Kahit na ang Skeletal Division Leader ay nagulat sa kung paano lumitaw ang Eye of Heaven, hindi siya masyadong nagulat dito. King of Gods, Kabanata 482. Kaya ikaw. Napapalibutan ng itim na ambon ang hangin sa itaas ng kastilyo. Ang ginto at pilak na kalansay ay tumingin sa Eye of Heaven. Ang mga buto ng Skeletal Division Leader ay tumayo mula sa ambon at ang pulang apoy ay tumalon sa mga butas ng mata nito. Tumingin ito sa Eye of Heaven nang walang takot. Malamig na tinitigan ng Eye of Heaven ang Skeletal Division Leader para sa isang hininga bago tumunog. Kaya ikaw pala. Ang boses na ito ay umalangaw-ngaw sa buong dimensyon ng enerhiya ng pag-iisip at naging sanhi ng pag-uusap ng iba. Ano ang nangyayari? Kilala ba ni Zhao Fang ang Skeletal Division Leader? Maghintay. Ang Skeletal Division Leader ay isang figure mula sa ilang daang taon na ang nakalilipas at si Zhao Fang ay wala pang 20 taong gulang. Parehong kaibigan at kalaban ay nagulat at nabigla. Sa wakas ay nagkaroon ng oras si Elder Bai, Old Su, at ang kumpanya para magpakawala ng hininga. Sa kabilang banda, naging maingat si Subdivision Leader Bati at Palace Lord Yulong. Pinababa nito ang presyon mula sa Iron Dragon Alliance. Sa sandaling ito, nakaramdam si Elder Bai ng malaking mental energy pressure habang pinagmamasdan niya ang Eye of Heaven. Nahigitan na kaya ng soul power ni Zhao Fang ang kanya.
Ang kamalayan ni Zhao Feng ay nasa mga ulap habang siya ay tumitingin pababa. Pagkatapos ng pambihirang tagumpay ng God's Spiritual Eye at ganap na hinihigop ang Wood Spirit Soul Essence, ang aking kaluluwa ay tumagos sa isang bagong antas. Iba ang pakiramdam ni Zhao Feng kaysa dati. Noong nakaraan, sa tuwing gagamitin niya ang Eye of Heaven, ang kanyang enerhiya ay mabilis na mauubos at tila ito ay maaaring mawala anumang oras. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang Eye of Heaven ay mas stable at condensed kaysa dati. Kilala mo ako. Maaaring ito ay. Tila tumalon-talon ang apoy sa mga saksakan ng Skeletal Division Leader na parang may iniisip. Tama, nakilala ni Zhao Feng ang Skeletal Division Leader dati. Noon, sa Sky Cloud Forest, si Zhao Feng ay nag-scout ng skeleton na abnormal na mahina. Naalala pa ni Zhao Feng ang eksena mula sa araw na iyon. Ang kalansay na iyon ay nag-iwan ng marka kay Zhao Feng na nagparamdam sa kanya ng pagkasuklam sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos noon, ginamit ni Zhao Feng ang mapanganib na kapangyarihan ng 100 Graves Forbidden Ground para masira ang marka, nagbabayad ng mabigat na presyo at bumagsak pa sa kanyang paglilinang. Hihihi. Koiki Willie. Siguro ito na ang tadhana. Dumating ka na rin pagkatapos ng ilang taon. Ang Skeletal Division Leader ay tila may naalala rin at ang hangarin sa pagpatay ay tila naganap mula sa mga mata nito. Shua. Ang figure ng Skeletal Division Leader ay biglang nawala sa isang iglap. Dark Ghost Prison. Ibinuka ng Skeletal Division Leader ang bibig nito. Ho! 4 na bola ng kakaibang nakakatakot na apoy ang lumitaw, bawat isa ay halos 2 yarda ang lapad, at naglabas ng nakakatakot na aura. Weng! Q. 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 Ang 4 na bola ng kakaibang malagim na apoy ay nagsimulang magpadala ng mga linya ng berdeng aura na bumuo ng isang bilangguan, na nakakuha ng Eye of Heaven. Hindi maganda. Bulalas ng upper echelon mula sa Dragon Killing Alliance. Mukhang handa na ang Skeletal Division Leader para sa Eye of Heaven at gumamit ito ng mahiwagang pamamaraan. Sa kalangitan, ang mga aura ng 4 na malagim na bola ng apoy ay nagsimulang tumaas ng mabilis at umabot sa True Lord rank. Hindi sila gawa sa laman at dugo, sila ay nasa espiritual na anyo. Sa mga tuntunin ng pisikal na pag-atake, ang 4 na malagim na bola ng apoy ay hindi kasing lakas ng normal na True Spirit Realms, ngunit mahusay ang mga ito sa mga pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip. Sa puntong ito ng oras, ang 4 na bola ng apoy ay lumikha ng isang bilangguan na bumabalot sa Eye of Heaven. Hihihi. Ang Dark Ghost Prison ay partikular na ginawa para sa pagsugpo sa mga espiritual na anyo at maaaring humarap ng maraming pinsala sa mga ito. Halimbawa, kung may multo na dumating dito, hindi sila makakatakas. Kakaibang tumawa ang Skeletal Division Leader. Isang madilim na pulang apoy ang lumabas mula sa butas ng mata nito at pumasok sa Dark Ghost Prison. Sisiguraduhin kong hindi ka na rin makakabalik. Ang malalim na garalgal na boses ay umalangaw-ngaw sa buong kastilyo. Ang Eye of Heaven ay hindi gumalaw sa loob ng bilangguan. Ang Skeletal Division Leader ay nagpakawala ng sizzles ng dark red flame na mabilis na bumagsak sa Eye of Heaven. Ang bloodline ng mata ni Zhao Feng ay nagpapabuntong hininga sa iba. Sa kasamaang palad, ang Skeletal Division Leader na ito ay dalubhasa sa soul at ito ay isang sovereign sa pinakamataas nito. Pinanood ni Lintong ang labanan na ito ng may simpatiya. Bagamat nasa ilalim siya ng kontrol ni Zhao Feng at hinahangaan ang kapangyarihan ng huli, kinailangang aminin ni Lintong na nakilala ni Zhao Feng ang kanyang kapareha. Natutunan din ng Skeletal Division Leader na ito ang ilang teorya ng Tao of the Soul. Ang kamalayan ni Zhao Feng ay nasa langit at ang bilangguan na ito ay nagbigay sa kanya ng hindi mapakali na pakiramdam. Ang mga butil ng madilim na pulang apoy ay tila naglalaman ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Walang nagawa si Zhao Feng, marahil dahil wala siyang magagawa. Pumunta ka sa Division Leader. Ang Palace Lord Yulong ay labis na natuwa at gumaan. Ang mga sagupaan noon ay naging sanhi ng pagkatakot ni Palace Lord Yulong kay Zhao Feng. Kaya ang hitsura ng Eye of Heaven sa pagkakataong ito ay naging dahilan upang siya ay hindi mapalagay. Zhao Feng, bagamat napakatalino mo at isa kang napakahusay na kamangha-manghang henyo, ang pagkilala sa isang division leader ng Scarlet Moon Demonic Religion ay nangangahulugang hindi ka mapalad.
Gumaan ang pakiramdam ni Palace Lord Yulong at ng mga kasama. Ang kasalukuyang eksena ay nagpadama sa kanilang lahat na ligtas at masaya. Mula nang dumating sila sa Cloud Area, ang kabataang ito ay parang isang Diyos na pinilit ang Iron Dragon Alliance sa isang kakilakilabot na sitwasyon. At ngayon, ang malabangungot na pag-iral na ito ay malapit ng maglaho. Junior, sa tingin mo ba ay maaabala mo ako sa pamamagitan lamang ng ganitong pamamaraan? Ano ang dapat mong sabihin bago ka mamatay? Masiglang tanong ng Skeletal Division Leader. Kinakalkala nito kung paano matatalo ang buong upper echelon ng Dragon Killing Alliance ng sabay-sabay, at halatang hindi nito nakalimutan si Zhao Fang. Naramdaman na ng Skeletal Division Leader ang God's Eye Mark sa Palace Lord Yulong, ngunit hindi niya ito natunaw. Gayunpaman, ang Eye of Heaven ay may mapaglaro tungkol dito. Ang Skeletal Division Leader ay biglang may napagtanto. Ang Eye of Heaven ay hindi man lang sinubukang lumaban o lumaban sa Dark Ghost Prison. Asher Eye Piercing Slash. Ang Eye of Heaven ay biglang naglabas ng dalawang sinag ng Asher Light. Sa sumunod na sandali, ang dalawang kalahating transparent na talon ng hangin ay parang mga espada habang lumilipad sila pababa. Arg! Tumalsik ang dugo mula sa dalawang figure sa tabi ng kastilyo. Plop! Plop! Ang dalawang figure na ito ay nilaslas sa kalahati at nahulog sa isang lusek ng kanilang sariling dugo. Paano? Paano? Ang katawan ni Palace Lord Yulong ay nahati sa dalawa at ang kanyang mukha ay puno pa rin ng ayaw at takot. Sa kabilang panig, ang nasa huling yugto na True Lord rank na nakaabon na Elder ay may naguguluhang ekspresyon. Hindi pa niya nakita ang bloodline ng mata ni Zhao Fang, at namatay siya nang bukas ang mga mata. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, huminga ng malamig ang maraming tao na naruroon. Agad na pinapatay ang dalawang nasa huling yugto na True Lord ranks ng sabay-sabay. Ang bloodline ng mata ni Zhao Fang ay umabot na sa antas na ito. Si Lintong ay natigilan habang siya ay nakatayong hindi gumagalaw. Sa ibabaw ng kastilyo, ang ekspresyon ng Skeletal Division Leader ay nanlamig at ito ay nabigla. Bakit ganito? Paano nito mababaliwala ang Dark Ghost Prison? Ang matabang ito ay hindi isang normal na espiritual na anyo. Ang Eye of Heaven na pumapatay ng dalawang True Lord ranks ay nagulat din sa Skeletal Division Leader, ngunit ang hindi talaga nito naintindihan ay kung paano pa nga ba umiiral ang Eye of Heaven ngayon. Ang Eye of Heaven ay tila bahagi ng langit at lupa at isang larawan lamang ng tunay na bagay. Ang tunay na kamalayan ay wala dito. Wind Lightning Fire Eye. Ang malaking mata ay biglang bumaril ng kalahating transparent na apoy na gawa sa hangin at kidlat. Boom! Ang isa sa apat na bola ng malagim na apoy ay nagsimulang magsunog ng ibang kulay at tila sumisigaw. Higit pa rito, ang apoy mula sa mata ay nagpatuloy sa malagim na apoy at dam-apo sa kastilyo. Whoosh! Ang isang tiyak na lugar sa kailaliman ng kastilyo ay nagsimulang mag-apoy, na naging dahilan upang manginig at naging magulo ang Devouring Spirit na 10,000 Withering Array. Hindi maganda, ang mata ng hanay ay nasusunog. Sa wakas ay nagsimulang magpanik ang Skeletal Division Leader. Kapag nasira ang Devouring Spirit 10,000 Withering Array, haharapin niya ang pinagsamang pag-atake ng ilang libong elite ng Dragon Killing Alliance. Mawawasak din ang moog na ito. Shua! Matapos makumplito ito, ang Eye of Heaven ay nagsimulang kumupas at nawala sa kalangitan. Nagpakawala ng hininga ang Skeletal Division Leader. Sa kabutihang palad, ang enerhiya na kinakailangan upang magamit ang kasanayang ito ay sobra-sobra at hindi ito magagamit ng tuloy-tuloy. So, ang Skeletal Division Leader ay bumalik sa kastilyo at nagsimulang iwagayway ang array flag at ayusin ang mata ng array. Lahat, ito na ang pagkakataon nating sirain ang array. Nagningning ang mata ng Old Su at sumigaw. Malinaw niyang naiintindihan ang sitwasyon. Bagamat hindi matatag ang Devouring Spirit 10,000 Withering Array, ito ang pinakamadaling pagkakataon na masira ito. Higit pa rito, hindi sinira ni Zhao Fang ang hugis tatsulok na firewall sa likod nila. Ito rin siguro ang intensyon niya. Tinulungan sila ni Zhao Fang sa pag-atake, ngunit ayaw niyang umatras ang Dragon Killing Alliance. Sa kabutihang palad, ang dalawang huling yugto na True Lord ranks ay patay na at tanging Subdivision Leader Bati ang natitira upang ipagtanggol.
Agad na nagkaroon ng kalamangan ang hukbo. Patayin. Atakihin ang kastilyo at sirain ang hanay. Sina Elder Bai, Kang Yuyo, at ang iba pa ay nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake. Ding ding ding. Ikinaway ni Subdivision Leader Bati ang kanyang palakol at napilitang ipagtanggol habang namatay ang mga kasama sa kanyang katabi. Sa kabutihang palad, ang Skeletal Division Leader ay maaari ding magbigay sa kanya ng kaunting suporta habang ito ay inaayos ang mata ng array o kung hindi ang Subdivision Leader ay hindi na makatagal ng 10 paghinga. Kasabay nito, ilang libong milya ang layo, sa isang malaking berdeng gintong ibon. Shua! Bumalik ang kamalayan ni Zhao Feng sa kanyang katawan at nagpakawala siya ng mahinang hininga. Chapter Leader Zhao, ano iyon ngayon? Nagtataka na tanong ni Daiye. Sa huling paghinga ng mag-asawa, si Zhao Feng ay pumasok sa isang kakaibang estado, at ang kanyang mental energy aura ay nagpang-inag sa puso ng dalawa. Ang Eye of Heaven ni Zhao Feng ay talagang ginamit lamang sa Purple Saint Ruins. Hindi ito naintindihan ni na Jiang Sanfeng at Daiye. Ito ay mas komplikado kaysa sa naisip ko. Ang Division Leader ng Scarlet Moon Demonic Religion ay malamang na isang sovereign sa Origin Core Realm sa kanyang peak. Pupunta muna ako doon. Ano? Division Leader ng Scarlet Moon Demonic Religion. Origin Core Realm Sovereign. Sina Jiang Sanfeng at Daiye ay agad na nabigla at hindi matanggap kaagad ang katotohanan ito. Shua! Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, isang malabong arko ng kidlat ang kumislap sa kalangitan. King of Gods, Kabanata 483. Labanan ang Division Leader. Sa tigang na disyerto, kung saan matatagpuan ang kastilyo. Ang itim na ambon ay nagsimulang maging matatag pagkatapos ng ilang matinding pagyanig. Ang Skeletal Division Leader ay nagpakawala ng hininga, hindi na muling pumasok sa labanan. Sa halip, kinokontrol nito ang itim na bandila, gamit ang itim na ambon upang ayusin ang mga bitek sa hanay. Nagbigay ito ng malaking kahalagahan sa mata ng array, na nasira ng Eye of Heaven. Gayunpaman, ang mga eksperto ng Scarlet Moon Demonic Religion ay kasalukuyang itinutulak pabalik. Sinira ng mga atake ng espada ni na Elder Bai at Kang Yuyo ang lahat ng bagay sa kanilang landas. Ang kalahating patay at nabubulok na katawan ni Subdivision Leader Bati ay nagkaroon ng higit sa 100 sugat, na napakalalim kung kaya't makikita ang mga buto. Magsikap pa at patayin ang Subdivision Leader ngayon, kung hindi, magiging mas magulo ito kapag ganap ng naayos ang array. Ang Oldsu at ang Dragon Killing Alliance ay nagpakawala ng mga pag-atake. Ding ding. Boom. Bam. Ang mga pinsala ni Subdivision Leader Bati ay patuloy na lumala, at higit sa kalahati ng kanyang mga kasama ay namatay. So, biglang kumislap ang figure ni Subdivision Leader Bati, na inakay ang natitirang mga tao pabalik sa kastilyo nang walang paggalang sa pagtatanggol. Patayin siya. Isang hininga na lang ang natitira sa kanya. Ang mga eksperto ng Dragon Killing Alliance ay pumasok sa kastilyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ipinagpatuloy ng Skeletal Division Leader ang pag-aayos ng array at hindi sila inistorbo. Muling lumitaw ang ingay ng labanan habang umaakyat sila sa kastilyo. Ang kastilyo ay napuno ng mga puting buto. Ang paminsan-minsang bangkay, kalansay, o multo ay lilito. Ang mga maltong ito ay pinagmumulan ng kapangyarihan para sa Devouring Spirit 10,000 Withering Array. Patayin ang lahat ng makakaya mo. Utos ni Elder Bai. Lumawak ang pagpatay sa buong kastilyo habang ang lahat ay patungo sa mata ng hanay. Sinabi na sa amin ni Zhao Feng kung nasaan ang mata ng hanay sa kanyang apoy ng mata. Nagniningning ang mga mata ng Oldso. Nakarating ang grupo sa kanilang destinasyon, kung saan nakita nila ang Subdivision Leader Bati at 3 bola ng malagim na apoy sa tabi ng mata ng hanay. Patayin sila, pagkatapos ay alagaan ang Division Leader. Hindi natakot si Elder Bai sa anumang bagay kung gaano siya kalakas. Katabi niya si Kang Yuyo. Bagamat ang kanyang cultivation ay nakarating lamang sa kalahating hakbang na True Lord rank, ang kanyang sword intent ay napakalakas at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay bahagyang mas mahusay kaysa sa normal na early stage na True Lord ranks. Gayunpaman, ang 3 bola ng malagim na apoy sa tabi ng Subdivision Leader Bati ay hindi rin madaling alagaan, kung hindi sila gagamitin sa pagtatangkang kontrahin ang Eye of Heaven. Woo!
Woo! Ang tatlong bola ng malagim na apoy ay nagpadala ng mga sinag ng transparent na berdeng apoy at isang round ng mental energy attacks na nagpanik sa Dragon Killing Alliance. Sa kabutihang palad, sina Kang Yuyo at Elder Bai ay mga dalubhasa na nauunawaan ang layunin ng espada, na maaaring umatake sa espiritual na dimensyon. Arg! Ang isang malagim na apoy ay agad na nawasak ni Kang Yuyo at ang dalawa pa ay napinsala ng husto. Tumanggo ang Old Su bilang paghanga. Ang dalawa mula sa 10,000 Sword Clan ay maraming nagawa. Hihihi. Tapos na ang laro. Isang malalim na tawa ang umalangaw-ngaw sa buong kastilyo. Shua. Hinawakan ng Skeletal Division Leader ang itim nitong bandila at kumislap kung saan naroon ang lahat. Nagawa nitong ayusin ang Devouring Spirit 10,000 Withering Array. Nanginginig ang puso ng mga miyembro ng Dragon Killing Alliance. Ang leader ng dibisyon na ito sa wakas ay gumawa ng hakbang. Spawn mula sa Scarlet Moon Demonic Religion, mamatay. Ikinaway ni Elder Bai ang kanyang robe at sinira ang isa pang malagim na apoy bago nakipagsagupaan sa Skeletal Division Leader. 10,000 Sword Destruction. Ang pag-atake ni Elder Bai ay lumikha ng libu-libong matutulis na sword light na pumipihit at pumipihit sa hangin, sinisira ang lahat sa kanilang dinadaanan. Sa puntong ito, ang kapangyarihan ni Elder Bai ay umabot na sa antas na lumampas sa antas ng True Lord rank at, sa mga tuntunin ng purong lakas sa labanan, ay maihahambing sa kalahating hakbang na Origin Core Realm. Hihihi, talagang karapat-dapat na maging inapo ni Nan Jianfeng. Bahagyang nagulat ang Skeletal Division Leader. Ikinaway nito ang itim na bandila sa kanyang kamay ng may ugong, nilamon ang huling bola ng malagim na apoy sa itim na ambon. Woo! Ang bola ng malagim na apoy na nilamon ay naging isang madilim na nagninangas na globo, mga 20 hanggang 30 yarda ang lapad, at ito ay napuno ng walang limitasyong itim na ambon at apoy na nagsimulang kumalat. Weng! Ang pag-atake ni Elder Bai ay nakipagsagupaan sa madilim na nagninangas na globo at isang nakakapang-inag ng kaluluwa ang tumunog. Makalipas ang ilang hininga, nagsimulang manginig ang madilim na nagninangas na globo. Tila sumasabay ito sa Devouring Spirit 10,000 Withering Array, na tumataas sa kapangyarihan. Bam bam! Ang pag-atake ni Elder Bai ay nilamon ng nagninangas na itim na globo at ang kanyang mukha ay naging puti. Hindi maganda. Bulalas ng mga eksperto mula sa Dragon Killing Alliance. Woo! Ang madilim na naglalagablab na globo ay nagsimulang umabot sa 70 o 80 yarda, na sumanib sa hanay tulad ng isang itim na hugis na payong na screen. Ang grupo ng Dragon Killing Alliance ay dahan-daang isinara ng itim na payong na screen na ito. Hihihi. Ang Dark Ghost Knight na ito ay ang aking pangalawang plano para tapusin ang lahat ng nangahas na pumasok sa kastilyo. Ang Skeletal Division Leader ay tumawa at iwinagayway ang itim na bandila nito upang kontrolin ang madilim na nagninangas na globo, na ginawa nitong itulak ang lahat pababa sa lupa. 10,000 Swords into 1. Heavenly Despair Chaotic Style. Break. Ginawa ng grupo ang kanilang makakaya para lumaban. Gayunpaman, kapag malapit na ang kanilang mga pag-atake, maa-absorb sila ng madilim na nagninangas na globo at magiging enerhiya. Walang kwenta yang ginagawa mo. Ang aking Dark Ghost Knight ay kasabay ng Devouring Spirit 10,000 Withering Array at may walang katapusang kapangyarihan. Ang Skeletal Division Leader ay iwinagayway ang itim na watawat nito at mayabang sinabi. Arg! Ah! Mayroon ng mga figure na nilamon ng Dark Ghost Knight. Tanging sina Elder Bai, Kang Yuyo, at Old Su lang ang makakalaban, ngunit halatang hindi sila magtatagal. Isang kakaibang tunog ang lumitaw sa labas ng kastilyo sa sandaling ito. Q. Isang bagzo ng hangin at isang ugong ng kidlat ang lumitaw mula sa gilid ng kalangitan. Lahat, huwag mag-alala. Ang isang pares ng mga pakpak, na nabuo mula sa hangin at kidlat, ay pumapalpak sa likod ng isang asol na buhok na kabataan, at sila ay nakasabay sa Wind Lightning Yuan Chi sa hangin. Para siyang bumababang Diyos ng kidlat. Shua! Ang pares ng mga pakpak sa likod ni Zhao Fang ay nagsimulang maglaho, at ang isang bola ng hangin at kidlat ay nagsimulang mamuo sa kanyang palad. Wind Lightning Tornado. Ang bola ng hangin at kidlat ay nagsimulang mabilis na lumawak. Ang gitna ay naging napakalalim habang umiikot ito pababa na may mga arko ng kidlat.
Mas mabilis siya kaysa sa inaakala ko. Bahagyang nagulat ang Skeletal Division Leader. Shua. Isang gold at silver bone whip ang lumitaw sa kabilang kamay ng Skeletal Division Leader. Sa isang kisap mata, lumitaw ang isang pulang lilang apoy, na bumubuo ng Bone Dragon na nakipagsagupaan sa Wind Lightning Tornado. Boom! Bam! Nagsagupaan ang Wind Lightning Tornado at ang Bone Dragon, na bahagyang nanginag ang hanay ng kastilyo. Anong klaseng pamana ang nakuha ng brat na ito? Paano magkakaroon ng ganoon kalakas na lakas sa pakikipaglaban ang isang maliit na nasa maagang yugto na True Lord rank? Bahagyang naging solemn na ang ekspresyon ng Skeletal Division Leader habang pinipitik nito ang ginto at pilak na latigo nito ng maraming beses, na lumilikha ng sunod-sunod na nagninangas na Bone Dragon. Wind and Lightning Crackling Strike. Ini-swipe ni Zhao Feng ang kanyang kamay at isang malaking talon ng hangin at kidlat, higit sa 1 dosenang yarda ang haba, ay kumislap sa hangin patungo sa Skeletal Division Leader. Kinokontrol ng Skeletal Division Leader ang itim na bandila gamit ang isang kamay at ginamit ang Bone Whip upang labanan si Zhao Feng gamit ang isa pa. Bam! Boom! Maaaring patayin ng Wind and Lightning Crackling Strike ni Zhao Feng ang normal na nasa huling yugto na True Lord ranks, ngunit madali itong natunaw ng Skeletal Division Leader. Ang Skeletal Division Leader ay umabot sa malalim na antas. Ang bawat hininga at kilos nito ay tila sumanib sa Heaven Earth Yuan Qi, at ito ay lubos na katulad ni Lu Tianyi sa Purple Saint Ruins. Mayroon siyang pag-unawa sa isang Origin Core Realm Sovereign, ngunit ang katawan ng Skeletal Division Leader ay masyadong mahina, kaya maaari lamang itong gumamit ng 30 hanggang 40% ng pinakamataas na lakas nito. Muli namang siniyasat ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang Skeletal Division Leader. Sa totoo lang, nagsagawa na ng inspection ang Eye of Heaven, kaya may pagtatantya si Zhao Feng sa lakas ng Skeletal Division Leader. Gayunpaman, kahit noon pa man, nagawang sugpuin ng Skeletal Division Leader sina Elder Bai, Kang Yuyo, Old Su, at isa pang 2 o 2 eksperto sa True Spirit Realm bukod pa sa pakikipaglaban kay Zhao Feng. Mukhang hindi sapat ang mga normal na pag-atake. Patuloy nitong maa-absorb ang Heaven Earth Yuan Qi sa antas na hindi maihahambing sa True Spirit Realm. Si Zhao Feng ay hindi masyadong nagulat. Matapos umalis sa pag-iisa, ang tagumpay ni Zhao Feng sa kanyang mata ay nagbigay daan sa kanyang lakas sa pakikipaglaban na maabot ang pinakamataas na True Lord rank. Nang ganap na niyang i-circulate ito, maihahambing ito sa Half-Step Origin Core Realm. Gayunpaman, hindi ito ang kanyang pinakamalaking pagpapabuti. Shua. Isang pares ng mga pakpak na gawa sa hangin at kidlat ang lumitaw sa likod ni Zhao Feng at, sa banayad na pag-flutter, hinayaan siyang umatras ng 1 milya ang layo sa loob lamang ng ilang paghinga. Tumayo siya roon habang nagsimulang mag-iba ang kulay ng mata niya at umihip ang buhok niya sa hangin. Pagbabago ng kapangyarihan ng mata. Nagpakita ng gulat ang Skeletal Division Leader. Sa kalahating hininga lang, naging Asher ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng. Ang Asher na kaliwang mata ay parang walang limitasyong kailaliman, naglalabas ng tumataas, nakakatakot na aura. Sa puntong ito, ang mental energy pressure mula kay Zhao Feng ay naging mas malakas at mas malakas, kahit na lumampas sa mga limitasyon ng 3 heavens of the True Spirit Realm. Ang lakas ng kaluluwa. Ito ay halos nasa antas ng isang sovereign. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng Skeletal Division Leader, ngunit pinigilan nito ang pagkabalisa sa puso nito. Bagamat isa itong Origin Core Realm Sovereign sa tuktok nito at may kaluluwa na nasa antas din ng sovereign, ito ay kasalukuyang nasa isang mahinang estado, at ang kaluluwa nito ay wala ng kasing lakas ng dati. Ang oras na kinuha ni Zhao Feng ay higit sa 2 beses na mas haba kaysa dati. Wind Lightning, God's Flame. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay kumikinang na may bahagyang lilang. Wash! Isang hugis dragon na kalahating transparent na apoy ng hangin at kidlat ay tila nag-teleport ng damapu ito sa Skeletal Division Leader. Napamura ang Skeletal Division Leader habang ang kalahati ng katawan nito ay tinamaan ng apoy. Kumalas ang kidlat sa paligid nito, at ang kapangyarihang ito ay nasira pa ang kaluluwa nito. Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay nalampasan ang kalahating hakbang na Origin Core Realm at halos nasa Sovereign level.
Ang kapangyarihan ng kanyang mata ay ipinakita sa espiritual na dimensyon. Sinira ng atakeng ito ang Skeletal Division Leader. Shoo! Dahil natulala ang Skeletal Division Leader, ang screen ng Dark Ghost Knight ay napunit ng dalawang nakakatakot na suntok ng espada. Spawn of the Scarlet Moon Demonic Religion, mamatay. Umakyat sina Elder Bai at Kang Yuyo at nagpadala ng mga piercing strike patungo sa Skeletal Division Leader. King of Gods, Kabanata 484. Paghabol habang nauuna. Spawn of the Scarlet Moon Demonic Religion, mamatay. Umakyat sina Elder Bai at Kang Yuyo mula sa ibaba, na nagsagawa ng isang pincer attack kasama si Zhao Feng sa hangin. Nabaliktad ang sitwasyon sa isang kisap mata. Ang Skeletal Division Leader ay umungal at ang isang layer ng nakakapagpalamig ng buto na madilim na apoy ay halos hindi na napatay ang Wind Lightning God's Flame. Gayunpaman, ang pinsala sa kaluluwa nito ay hindi maaaring gumaling ng ganoon kabilis. Bago ito makapag-react, naging malamig na asol ang kaliwang mata ni Zhao Feng. Inihanda ang Second Eye Bloodline Technique. Ice Soul Shooting Line. Isang transparent na sinag, kalahating tao kapal, ang dumaan sa katawan ng Skeletal Division Leader. Ang Skeletal Division Leader ay nakaranas ng matinding lamig pagkatapos ng nakakapasong apoy, at ito ay mas nasira. Ang Ice Soul Shooting Line ay isang mental energy attack. Kung mas malakas ang kaluluwa at kapangyarihan ng bloodline ng mata, mas malakas ang pag-atake. Sa kasalukuyang lakas ng kaluluwa ni Zhao Feng, ang kanyang Ice Soul Shooting Line ay maaaring mag-freeze ng halos anumang True Lord rank. Kahit na ang mga nasa half-step na Origin Core Realm ay mahihirapang harangan. Gayunpaman, ang Skeletal Division Leader ay isang sovereign sa tuktok nito. Ang kaluluwa at pangunawa nito ay hindi isang bagay na maaaring ihambing sa True Lord rank o half-step Origin Core Realm. Matapos gawin ang pag-atake na ito, ang katawan at kaluluwa ng Skeletal Division Leader ay napinsala ng lamig, ngunit hindi ito kritikal na nasugatan. Tunay na karapat-dapat na maging isang soberano. Hindi nagulat si Zhao Feng. Ang kanyang layunin ay pabagalin lamang ang Skeletal Division Leader, upang hindi nito maiwasan ang mga pag-atake ni na Elder Bai at Kang Yuyo. Shoo shoo shoo. Ang layer ng itim na apoy sa paligid ng Skeletal Division Leader ay nalaslas at nagsimulang maglaho. Ding! Isang malabong marka ang naiwan sa mga buto ng ginto at pilak. Ano? Malaki ang pagbabago sa mga ekspresyon ni Elder Bai at Kang Yuyo. Ang katawan ng Skeletal Division Leader ay mas malakas kaysa sa kanilang naisip, na kayang harapin ang kanilang mga pag-atake. Bluff lang. Malamig na ngumisi si Zhao Feng habang ang kanyang God's Spiritual Eye ay naging Asher. Asher Eye Piercing Slash. Ang kanyang kaliwang mata ay kumikinang sa isang nakakatusok na talas. Bam! Isang malaking kalahating transparent na blade ng hangin ang tumama sa palso ng Skeletal Division Leader. Basag! Nanginig ang katawan ng Skeletal Division Leader at nabali ang kasukasuan nito, nalaglag ang ginto pilak na buto hagupit. Atake sa kasukasuan. Parehong naiintindihan ni na Elder Bai at Kang Yuyo. Bagamat ang katawan ng Skeletal Division Leader ay napakalakas at kayang labanan ang mga normal na pag-atake ng True Lord rank, hindi ito parang walang anumang kapintasan, at walang kapintasan ang makakatakas sa mata ni Zhao Feng. Ignore Anti-Brat. Ang Skeletal Division Leader ay umungal at nagpatawag ng bug zone ng kulay abong hangin gamit ang kabilang kamay nito upang hilahin ang nahulog na kamay nito at humagupit pabalik dito. Malamig na ngumisi ito sa puso. Sa lihim na pamamaraan nito, maaari nitong i-connect muli ang kamay nito sa isang iglap. Kung wala itong mga ganitong pamamaraan, ang Skeletal Division Leader ay hindi na makakaligtas sa purga mula noon. Meow meow. Isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pas ang magnanakaw ang lumipad sa hangin at ngumiti sa Skeletal Division Leader. Huminto ang Skeletal Division Leader. Shua! Isang pilak na may guhit na latigo ang biglang bumaril at ibinalot ang sarili sa kamay at ang ginto at pilak na latigo. Gagong pusa, manatili. Nag-react ang Skeletal Division Leader at napaungol. Hindi lang ang kamay nito ang kinuha. Ang latigo na ginto at pilak ay hindi isang normal na bagay. Meow meow.
Ang maliit na pasang magnanakaw ay nilalaro ang ginto at pilak na latigo sa buto ng may pananabik habang inilalayo ang orihinal na pilak na may guhit na latigo. Halos sumabog ang Skeletal Division Leader sa galit at nanginginig ang buong katawan nito sa madilim na liwanag. Ang munting pasang magnanakaw ay nanatiling hindi natinag at dinilaan pa ang buto hagupit. Susugurin na sana ng Skeletal Division Leader ang pusa, ngunit sa sandaling iyon, sina Zhao Fang, Elder Bai, at Kang Yuyo ay umatake. Kahit si Old Su ay dumating para tumulong. Ding ding bam. Natamba ang Skeletal Division Leader. Sa pamamagitan ng putok, muntik nang mabali ni na Elder Bai at Kang Yuyo ang binti ng Skeletal Division Leader. Kung magpapatuloy ito, masisira ang katawan ng Skeletal Division Leader kahit nanalo ito. Gagong pusa. Ang Skeletal Division Leader ay kasing galit ng kulog. Hindi pa ito nakaramdam ng sobrang kahihiyan noon. Eye of Ice Soul. Nakita ni Zhao Feng na ang Skeletal Division Leader ay malapit ng magalit, at ang kanyang kaliwang mata ay muling nagbago ng kulay. Sa paglock ng Eye of Ice Soul, mas tumigas ang buto ng Skeletal Division Leader, at naapektuhan din ang pag-iisip at katawan nito. 10,000 Sword Destruction. Heavenly Despair Slaughter Sword. Walang pag-aalinlangan, nagpakawala sina Elder Bai at Kang Yuyo ng malalakas na pag-atake na damapo sa Skeletal Division Leader. Sa sandaling ito, ang mga marka ng espada ay naiwan sa buong katawan ng Skeletal Division Leader, lalo na ang mga lugar na malapit sa mga kasukasuan nito. Gayunpaman, ang Eye of Ice Soul ni Zhao Fang ay nakalock sa Skeletal Division Leader, kaya hindi ito maaaring magalit kahit na gusto nito. Ang bilis ng pag-iisip nito ay 50 hanggang 60% na kasing bilis ng dati. Ang normal True Lord ranks ay magiging kasing bagal ng pagong sa ilalim ng Eye of Ice Soul ni Zhao Fang. Junior, nililigawan mo si kamatayan. Ang Skeletal Division Leader ay napaungol, ang boses nito ay umalangaw-ngaw sa dimensyon ng kaluluwa. Isang apoy ang kumikislap sa butas ng mata nito habang nagsimulang ilabas ang isang masama at masamang aura ng enerhiya sa pag-iisip. Dark Ghost Death Claws. Ang Skeletal Division Leader ay nag-swipe ng kamay nito at isang kasing laki ng kwartong Dark Red Claw ang bumaba patungo kay Zhao Fang. Sa sandaling tinawag ang Dark Ghost Death Claw, naramdaman ng bawat True Spirit Realm Cultivator na nanlamig ang kanilang mga puso, at naramdaman nila ang pagdaan ng aura ng kamatayan. Nakakatakot na pag-atake ng kaluluwa. Nagpakita sina Elder Bai at Old Su ng mga mukhang gulat. Ang kuko ay may kumikinang na pulang ilaw, at bago pa man ito makalapit, naramdaman ni Zhao Fang ang lamig sa kanyang kaluluwa. Walang sino man sa ilalim ng Origin Core Realm ang maaaring manatiling hindi nasaktan sa harap ng pag-ataking ito. Nakalock ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang sa Dark Ghost Death Claw. Shoo! Nanatili siyang tahimik at hinayaan ang Dark Ghost Death Claw na dumaan sa kanyang katawan. Boy! Sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang hugis ng isang kuko ay laslas sa lawa. Hihihi, hindi pa ako nasaktan ng mental energy attacks dati. Hindi nagulat si Zhao Fang. Ang God Spiritual Eye ay halos ganap na nababanat sa mga normal na pag-atake ng enerhiya sa pag-iisip o mga ilusyon. Higit pa rito, ang kanyang kaluluwa ay umabot sa isang antas na halos maihahambing sa Origin Core Realm at malamang na mas malakas pa ito kaysa sa kasalukuyang Skeletal Division Leader. Ano? Ang kanyang bloodline ng mata ay halos ganap na nababanat sa mga normal na pag-atake ng soul. Umaalingaw-ngaw ang mga alon sa puso ng Skeletal Division Leader. Alam na alam nito kung gaano kalakas ang taglay ng pag-ataking iyon. Kahit na ang mga nasa half-step na Origin Core Realm ay hindi maka-address ng ganap na hindi nasaktan. Ding-ding. Pang. Bam. Ang grupo ay matagumpay na napalibutan ang Skeletal Division Leader, na nagpakawala ng isang alon ng mga pag-atake. Mabagal ang galaw ng Skeletal Division Leader dahil sa Eye of Ice Soul at umuungal ito sa mga pag-ataking ito. Boom! Biglang nanginig at nabasag ang The Devouring Spirit 10,000 Withering Array. May sumisira sa mata ng Hanay at, sa isang iglap, nawala ang itim na ambon na nakapalibot sa kastilyo, na nagpapahintulot sa sikat ng araw mula sa labas ng mundo na sumikat. Malungkot ang ekspresyon ng Skeletal Division Leader at alam nitong natalo ang labanan, kaya nagsimula itong sumigaw. Mga junior,
Ang Scarlet Moon Sacred Religion ay muling mamamahala sa kontinente. Hindi ka makakatakas sa kapalarang ito. Weng. Ang nasugatan na katawan ng Skeletal Division Leader ay biglang nagpakawala ng singsing ng ginto at pailak na apoy na naging sanhi ng mabilis na pagtaas ng aura nito, na para bang ito ay isang tunay na soberano. Ho! Ang malakas na aura ay tila namumuno sa langit at lupa, na pinipilit na bumalik ang lahat. Kaagad pagkatapos noon, ang mga buto ng Skeletal Division Leader ay lumabo habang ito ay kumikislap palabas ng kastilyo na may alon ng ginto at pilak na apoy. Hiu. Sa ilang paghinga lang, ang bahid ng apoy ay umabot sa dulo ng disyerto. Isang mahabang hininga ang pinakawalan ng matandang Su at kasama sa loob ng kastilyo. Plop. Plop. Parehong nahulog sa lupa sina Elder Bai at Kang Yuyo na may mahinang aura. Pagkatapos ng laban na ito, at gamit ang lahat ng uri ng mga lihim na pamamaraan, ang mga eksperto na naruroon ay naubos. Sa wakas nanalo na kami. Pagkatapos ng labanang ito, ang Skeletal Division Leader ay magiging lubhang mahina at mangangailangan ng hindi bababa sa 1 taon o 2 para makabawi. Napabuntong hininga ang Old Su. Lahat ng naruroon ay parang nakatakas sa kamatayan. Sinong mag-aakala na magkakaroon ng Division Leader ng Scarlet Moon Demonic Religion dito? Para sa karamihan ng mga tao, ang nakaligtas ay napakaswerte na. Salamat sa inyong lahat, sa inyong tulong. Ipaubaya mo sa akin ang natitira. Isang mahinahon at mapayapang boses ang umalangaw mula sa itaas ng kastilyo. Tumigil ang lahat at tumangala sa lumulutang na kabataang asol ang buhok. Maraming puso ang nanginginig sa puntong ito. Ang kabataang ito ay may mahalagang bahagi kung bakit hindi sila namatay, kahit na sa halip ay nagwagi. Si Zhao Fang lamang ang hindi nasaktan sa kastilyo. Zhao Fang, hahabulin mo mag-isa ang Division Leader. Kinagat ni Kang Yuyo ang kanyang mga ngipin at sinubukang tumayo. Brother Zhao, dapat nating planuhin ito. Pangungumbinsi ng Old Su. Si Elder Bai ay may komplikadong ekspresyon. Zhao Fang, hindi ko rin inirerekomenda na habulin ka. Ang Skeletal Division Leader ay isang sovereign sa tuktok nito at tiyak na mayroon itong malalakas na paraan sa pagliligtas ng buhay. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Makaalis lang ako sa cloud area nang walang pag-aalala pagkatapos kong tapusin ito. Kung gusto mo talagang i-perso ang Skeletal Division Leader, magagawa natin ito pagkatapos nating makarecover. Kung tutuusin, ang Skeletal Division Leader na iyon ay kaaway ko. Mataimtim na sabi ni Elder Bai. Nang marinig ito, tumango ang lahat. Lalamag ang trail habang tumatagal tayo. Salamat sa lahat ng mabuting hangarin mo, pero ako ay sapat. Umiling si Zhao Fang at ngumiti. Weng. Isang pares ng mga pakpak na gawa sa hangin at kidlat ang lumitaw sa kanyang likuran, na naging dahilan upang ang Wind Lightning Yuan Chi ay tumunog. Ako ay sapat. Umaalingaw-ngaw ang mga alon sa puso ng Old Su at ng kumpanya matapos itong marinig. Napakatiwala ni Zhao Fang na kaya niyang patayin ang Skeletal Division Leader. Nagkatinginan sina Elder Bai at Kang Yuyo ng may gulat. Hiu. Sa isang flap ng mga pakpak, si Zhao Fang ay naging isang streak ng kidlat na kumikislap sa hangin, halos kapareho ng bilis ng Skeletal Division Leader. Sa loob ng kastilyo, hindi mapakali ang mga tao habang nakatingin sila kay Zhao Fang na lumilipad palayo. Talagang karapat-dapat siyang maging isang napakahusay na kamangha-manghang henyo. Ilang pamamaraan pa ba ang hindi pa niya nagagamit? Napabuntong hininga si Elder Bai. Si Yu Tianhao, Zhao Fang, at ang iba pang mga kahanga-hanga. Hahamunin ko kayong lahat sa pagbabalik ko. Ang magagandang mata ni Kang Yuyo ay napuno ng katatagan at puno ng hangarin sa labanan.